Ano nga ba ang mga best biking locations dito sa Metro Manila? So, bakit ko nga ba sinabi Metro Manila? Kasi, I don't know, dito ako nakatira sa Metro Manila. So, yun po ang ating pag-uusapan mga mapers kung ano ba ang mga best place na i-bike para sa leisure or para sa ensayo dito sa Metro Manila or in a way, medyo beyond Metro Manila. So hello po mga ka-muffers and welcome po dito sa panibang video ng Manila Urban Fix. And hindi ko po yung pinipilit but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. And ako meron na po kayo mga ganitong klaseng katanungan mga ka-muffers, wag na po kayo mahiya. Kundi magtanong na po kayo, hindi naman po nanununtok or nangangayap pa ng sticker. You know, may possibility. So kung meron ko yung mga ganitong klaseng katanungan mga ka-muffers, magtanong na kayo and malay nyo, kayo na po ang masunod na feature dito sa Manila Urban Fix YouTube channel. So without further ado mga ka-muffers, tara at simulan na nga po natin. So best biking na lugar, no? So ako, share ko lang, no, ang tagal na ako nagbabike, no. So since 2014 pa po ako nagbabike. So 9 years na po ako nagbabike or halos 10 years na po ako nagbabike mga ka-muffers. So in short mga ka-muffers, very matagal na nagbabike ang admin ka-muffers nyo, no? And marami na mga lugar-lugar na napuntahan sa aking cycling adventure o sa aking cycling career, cycling life. Pero, in a way, medyo limited siya. In a way lang medyo limited siya kasi nagsimula ako, I don't know, 2014? 14 years old pa ako yun, bata pa ako yun, teenager pa ako yun, 14 years old pa ako yun. So, in a way, hindi ako pinapayagan mga magulang ko na pupunta kung saan-saan. Pero ngayon na medyo tumanda na ako, oh God, medyo 22 years old na ako, parang awa mo na Lord. Ang bilis ko naman tumanda. Anyway, ngayon, medyo marami na po akong mga napuntahan mga ka-muffers sa labas ng city, sa kung ano-anong city, sa tagong places. So, in short mga ka-muffers, in a way, madami na po ako napupuntahan mga ka-muffers. So, tara at simulan na nga po natin. In my opinion, one of the best na puntahan sa pagbabike or sa pagpifixie. So, ang pinakauna mga ka-muffers is Mall of Asia or MOA. So, bakit nga ba maganda pumunta dito sa MOA? So, pinakauna mga ka-muffers is pwede ka po dito mag-ensayo. So, dito po ensayong minsan pero hindi na matutulin kasi madami na mga baguhan, madami na mga gempoy. So in short, natatakot ako may masalpok, may masaktan, kaya hindi na po ako nagmamasyadong mabilis dito sa MOA. And then second mga ka-muffers, respected po dito yung mga cyclists. Dahil mga ka-muffers, very open to cyclists yung SM group, no? So, every morning mga ka-muffers, yung lugar na yun ng MOA ay pinupuntahan talaga ng mga siklista at pang-siklista talaga yung lugar na yun sa seaside every morning. So, bawal po pumasok yung mga kotse dun, bawal po yung mga motor. Literally na, literally na mga siklista lang pwede dun. And third mga ka-muffers is pwede po natin ito tambayan and marami pong mga kainan and marami mga amusement things na meron dito sa SM. Bakit? Kasi SM siya. Isa siyang mall. Wow! So, itong mall mga ka-muffers, madami po tayong magagawa dito, no? So, pwede po tayo kumain, pwede po tayo tumambay, pwede po tayo magpo-post dito sa ating mga jowa. So, in short mga ka-muffers, I really like this place dahil itong lugar na to ay very versatile siya. Sa kahit na anong mga gagawin mo, mag-vlog, pwede. Nag-vlog na ako dyan. Mag-ensayo, pwede. Kumain, pwede. Tumambay, pwede. So, mga ka-muffers, sunod na po tayo na lugar mga ka-muffers ay ito po ay ang BGC mga ka-muffers or Bonifacio Global City mga ka-muffers. So, bakit po ba BGC? So, in a way, para din siyang SM. So, sinabi ko lang, in a way, bakit nga ba mga ka-muffers? Kasi yung 34th Street, kung saan po nag-i-ensayo yung mga tao dun, no, medyo illegal kasi hindi naman talaga siya for cyclists. Pero, konti lang kasi dumadaan dun, kaya pwede po i-ensayuhan. So, just like MOA, pwede po mag-ensayo. And pangalawa ng mga ka-muffers, BGC yun, Bonifacio Global City. Literally na city yun. So, ang dami na pong pwede pantambayan, ang dami na pong pwedeng bilhin, ang dami na pong pwedeng kumain, ang dami na pong pwedeng gawin. So, in short mga ka-muffers, ang masasabi ko lang din sa BGC ay parang versatile po din siya. Katulad ng MOA, it's bigger than MOA basically. It's bigger and better than MOA. Medyo better kasi yun nga, hindi naman for cyclists naman talaga yung 34th Street. Hindi tulad ng Seaside Boulevard kapag sa umaga for cyclists only. So ang third naman mga ka-muffers, and ito po yung last in my opinion, and ito po yung may pinaka-challenge mga ka-muffers, ito po yung Antipolo. So bakit nga ba mga ka-muffers? So kung fixie ka, in short, yung gearing mo medyo mahirap mga ka-muffers. So mahirap po kapag punta doon. So yun nga yung challenge. Yun yung challenge. Kasi kapag napunta ka po doon, may kita po yung magandang
view. And then kung Katoliko ka, makapunta ka dun sa, sa church, Safe Voyage, if I'm not mistaken. Tapos, yeah, mga ka-muffers, papunta mo dun, hindi lang lalakas ka, but rather, meron kang mapupuntahan dun na magandang view. And then, marami din mga pasyalan dun sa Antipolo kasi yung Antipolo, nagiging nagiging developed na city na. So kayo mga ka-muffers, meron pa ba kayong mga city or mga lugar na alam nyo po na magandang tambayan? Well, comment down below mga ka-muffers. And of course mga ka-muffers, kung meron na po kayong mga ganitong klaseng katanungan mga ka-muffers, wag na po kayong maya mga ka-muffers, kundi magtanong na po kayo, and malay nyo mga ka-muffers, kayo na po ang masunod na feature dito sa Manila Urban Fix. So usually mga ka-muffers, pwede ba kayo safe and tandaan, magpulalapit sa truck and bus. And of course mga ka-muffers, babush, sumunod sa batas trapiko, and mag-helmet lagi. Peace.